Unang araw ng bagong taon, January 1, 2026. Nagbahagi si Chris Aquino ng litrato nila ni Bimbi na parehong naka-face mask. Nag-sign umano ng waiver si Chris na huwag silang paghiwalayin ni Bimbi sa kabila ng vulnerability ng kanyang katawan na kailangan ng matinding isolation. Magmula ng tamaan ng multiple autoimmune diseases si Chris ay tuluyan na ang kanyang pagpayat at paglala ng kanyang kondisyon. Hindi na maaninag ang malusog at masiglang Chris Aquino na nakilala ng lahat. Pero saan at paano nga ba nag-umpisa ang pagbagsak ng career ni Chris Aquino? Ito ang kwento ng isang babaeng sanay sa limelight ngunit napilitang humakbang palayo rito upang mabuhay. Si Chris Aquino ay isinilang noong February 14, 1971. Anak ni na dating Pangulong Corazon Aquino at Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. Bata pa lang siya, bahagi na ng kasaysayan ang kanyang pangalan. Nang pasukin niya ang showbiz ay hindi ang apelyidong Aquino ang nagpanatili sa kanya sa tuktok. Noong 90s hanggang 2010s, pinagharian ni Chris ang telebisyon mula Game Ka Na Ba, The Buzz, Chris TV hanggang sa pagiging most in-demand endorser ng bansa. Direct to the point, matapang, walang paligoy-ligoy. Ito ang personalidad na minahal ng marami at kinainisan din ng ilan. Sa rurok ng kanyang kasikatan, tila walang puwang ang katahimikan sa buhay ni Chris Aquino. Hindi itinago ni Chris ang kanyang personal life. Base sa mga nakaraang ulat, ay eto ang mga lalaking na-involved kay Chris Aquino. Alvin Patrimonio, Aga Mulak, Gabby Concepcion, Robin Padilla, Philip Salvador. Naging karelasyon ni Chris Aquino si Philip Salvador sa loob ng 5 taon. Na nag-ugat ito nang magkasama sila sa shooting ng pelikulang Nandito Ako noong 1994. Biniyayaan sila ng isang anak, si Josh, na isinilang noong 1997. 29 years old na si Josh ngayon. Vic Soto, Joey Marquez, James Yap. Si James Yap ang lalaking pinakasalan ni Chris. Nagkakilala sila noong February 6, 2005 sa isang restaurant sa Green Hills. 5 buwan after magkakilala ay nagpakasal sila sa bahay ng kaibigan ni Chris na si Boy Abunda. Biniyayaan sila ng isang anak, si Bimbi, na isinilang noong 2007. Noong 2010, tuluyan ding napawalang bisa ang kanilang kasal. Herbert Mel Sarmiento, Mark Leviste, and Dr. Mike Padlan. Mula sa pagiging most in-demand showbiz personality ni Chris sa TV man o pelikula, ay bigla siyang nawala sa sirkulasyon mula noong magpatingin siya sa Amerika. Pero sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas ay tila wala ng network ang gustong kumuha sa kanya. Sa mga nagdaang taon, unti-unting umusbong ang tanong sa isipan ng publiko. Bakit tila wala nang gustong makatrabaho si Chris Aquino? Ang pinakamalinaw at hindi mapag-aalinlangang dahilan ng kanyang pagkawala sa industriya ay ang kanyang kalusugan. Mula pa noong 2018, hayagang ibinahagi ni Chris ang kanyang laban sa multiple autoimmune diseases, mga sakit na seryoso at maaaring ikamatay kung hindi maaagapan. Dahil sa mga sakit na ito, kinailangan ni Chris ang mahigpit at tuloy-tuloy na gamutan. Kabilang ang preventive isolation, limitadong exposure sa tao at kontroladong kapaligiran. Hindi siya maaari magtrabaho ng mahaba, magbiyahe ng madalas o magbabad sa set. Mga bagay na normal at inaasahan sa traditional na trabaho sa showbiz. Bukod sa kalusugan, may mga matagal ng issue na nakaimpluwensya sa pananaw ng ilan sa kanya bilang isang katrabaho. Isa rito ang tinawag mismo ni Chris na political reality.
Bilang anak ng dating senador na si Ninoy Aquino at dating Pangulong Cory Aquino, inamin ni Chris noong bandang 2018 na naniniwala siyang may bahid politika ang dahilan kung bakit may mga network at producers na nag-aalinlangan na muling kumuha sa kanya. Sa paglipas ng panahon, may mga kritiko at netizens na nagbigay ng negatibong label kay Chris. Tinawag siyang demanding, mahirap katrabaho o minsan ay hindi professional. Bagaman ang ilan sa mga ito ay opinyon at interpretasyon lamang, unti-unti itong nag-ambag sa image na si Chris ay isang personalidad na malakas ang kontrol at may sariling pamantayan. Isang bagay na hindi lahat ng production ay handang i-handle. Hindi rin nakatulong ang kanyang high-profile personal life. Ang mga issue niya nang hindi pagkakasundo sa mga dating kaibigan, tulad ni na Ay de las Alas at Vice Ganda, ay naging dahilan rin kung bakit tumumal ang projects ni Chris. Sa mata ng ilan, ang mga ganitong banggaan ay nagpalakas sa impression na si Chris ay mahirap pakisamahan sa personal at professional na antas. Ngunit ang tunay na turning point sa buhay ni Chris ay nang dapuan siya ng malalalang sakit. Noong 2018, inanunsyo ni Chris ang kanyang pag-alis sa Chris TV. Noong mga sumunod na taon, unti-unti niyang ibinahagi ang kanyang laban sa autoimmune diseases. Sa mga pahayag mula 2022 hanggang 2024, inilahad ni Chris na siya ay may maramihang autoimmune conditions. Dahil dito, kinailangan niyang sumailalim sa agresibong gamutan sa Amerika noong 2022. Humina ang kanyang katawan, bumaba ang timbang, naging limitado ang kanyang galaw. Habang lumalalim ang kanyang gamutan, mas lalong naging bihira ang kanyang presensya sa media. Ngunit ang totoo, si Chris ay nakikipaglaban para mabuhay. Sa panahong ang industriya ay mabilis magpalit ng idolo, ang pagkawala sa eksena ay madalas na napagkakamalang pagbagsak. Sa kanyang pinakahuling update nitong January 1, 2026 ay patuloy na humihingi ng panalangin si Chris para sa kanyang paggaling. Sinabi niyang babawi siya sa mga taong kahit hindi siya personal na kilala ay patuloy na nagdarasal para sa kanya. Pinili niyang manahimik, hindi na siya ang reyna ng telebisyon, ngunit isa pa rin siyang ina na lumalaban.